Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,876 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. God bless you all. At mag-iingat po tayo lagi. At malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yun dyan sa Pasig po, no? Alam niyo po, kung pinapanood niyo po talaga ang ating programa, tinatapos niyo po mula umpisa hanggang huli, ay tayo po we are for good governance. Okay? Good governance, anti-epal, at ayaw po natin yung mga sobrang traditional politicians. Medyo okay lang naman kung medyo Pero yung traditional politicians talaga, ibig po sabihin nun ay hindi po ina-acknowledge ang mga ginawa ng mga nakaraang administrasyon at mahalaga po sa kanila ang kanilang pangsarili lang, ang kanilang mga ligasiya lang. Unti-unti nilang sinisira ang mga programa ng mga nakaraang administrasyon. Ganun po yun, no? Pero hindi naman po nila kinakasuhan. Sinasabi po nila, kurap po ang last administration, ngunit wala naman po silang ikinakaso dito, no? Ganun po, no? Pang sariling interes. Nangyayari po dyan sa Maynila, no? Ang blueprint po nila ay dyan sa Pasig. Dyan sa Pasig po. Dahil sa Pasig, nakita po natin talaga na unti-unti nilang sinisira. Wala pong mga appropriations, wala pong mga budget, no? Talagang hinahayaan nilang masira at sasabihin nila, ay sira na eh. Yan. Tapos, babudgetan na lang, papatayuan nila ng bago, programa nila, nung galing sa utak nila, galing sa mga ideya nila, at sasabihin nila, sa kanila yon. Ganun po. Yan po ang maruming politika dito sa ating bansa. Tayo ay against dyan. Kaya nga po, dyan sa Caloocan, talagang inano na natin si Trillanes, no? Dahil si Trillanes po ang gagawin niyan, sisirain niya lang lahat ng mga programa ng mga malapitan. Okay? Dyan po sa Pasig, ganyan din po, no? For the nakaka-6 na taon na po, no? Mag-9 na taon na, no? Pag nanalo si Vico Sotto sa darating na eleksyon, ay mag-9 years yan na mayor ng Pasig City, pero wala pong kinasuhan o kinakasuhan. Hindi lang po natin alam, baka meron naman din, correct me if I'm wrong. Pero yung mga programa, na magagandang programa ng mga Eusebio ay talagang sinisira na niya. At talagang yung mga itatayo niya na bago ay sasabihin niyang sa kanya, legasiya. And then pagkatapos po noon, kung may tayo man siya, magagandang programa, at ang papalit sa kanya ay kalaban niya o kaibigan niya na magiging kalaban niya, ganun pa din. Kaya po nilalabanan po natin yung mga ganyang politika. Eto, dyan sa Maynila, ganyan din po. Ngayon, sa nasyonal, ganyan din. Diba? O Bongbong Marcos, tayo, binoto natin at kinampanya natin based on continuity and unity. Pero wala pong nangyaring ganon. No? Unti-unting sinisira ng gobyerno ng Bongbong Marcos ang mga nakaraang administrasyon. Kaya nga tayo criticize din natin ang Aquino administration dahil ganyan din po ginagawa niya, no? Nung mga nakaraan, sinisira niya, unti-unti niya sinisira at binibuild niya ang legacy niya. Maganda po bang politika yan? Mag-isip naman po tayo, huwag po tayo maging fanatiko ng isang anak ng artista, no? Tayo kritik niyo ako. Sinasabi niyo epileptic, bangag, adik, walang alam. Nako, hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang politika. Sabihin po natin, no, maganda po ba yun? Huwag niyo pong iasa ang inyong buhay sa isang politiko na nagsasabing siya ay nasa good governance at transparency. Kasi kung ganoon, ay talaga namang hindi po ganyan ang Pasig, no? Sinasabi, malinis. Nasaan po ang malinis? Umikot ka nga po dyan sa Pasig City Hall. Sa Pasig City Hall, umikot po kayo. No? Makikita nyo din po ang kadugyutan. No? Sa palengke,
makikita niyo po ang kadugyutan, no? Sa mga gilid-gilid ng Pasig River, no? Makikita niyo po ang kadugyutan, no? Oh, di ba? Ayun po ang sinasabi po natin, no? Hindi ko naman sinasabing perpekto ang Pasig, no? May mga pagkukulang din yan, pero wag mong sabihin na ikaw ay nasa good governance at saka pinag-uusapan mo ay mga nung dati pa, no? Nung umupo ka pa, 2019, naging konsehal, pero tumahimik naman. Ay naging nanalo lang kasi talagang inano niya ang good governance, transparency. At that time, sikat na sikat yun. At anak ni Vic Soto, anak ni Connie Reyes. Pero kung hindi ganon, hindi naman din mananalo, no? Talaga nag-ano din ang mga Eusebio, parang naging confident sila na mananalo talaga sila. Pero syempre, ang mga tao gusto rin ng pagbabago, no? Pero ngayon, nandiyan ka na, dapat inano mo, no? Talagang inakap mo ang good governance. Inakap mo ang transparency. Pero hindi po ganon. Hindi po ganon ang nangyayari, no? Iyan na lang po diyan sa isang pamantasan diyan. Okay? Ito sinasabi natin. Yung presidente diyan ngayon ay talagang pangatlo lang po yan. Kung good governance, dapat ang pinili mo yung number 1. Di ba? Kasi siya yung most qualified. Okay? O kaya naman, kung hindi mo feel yung number 1, at least number 2. Pero wag naman yung number 3. Kasi ibig sabihin nun, sinelect ng selection committee na hindi to karapat-dapat. Pangatlo eh. No? In terms of qualifications. Okay? So dapat yung kung qualified dyan, yung hindi siya pangatlo, number 1 siya. Wala namang magkukwestiyon dyan eh. Kung number 1 yan, pipiliin mo talaga yan. Pero hindi po ganon. Napili yan dahil close yan sa isang konsehal. Yun po ang katotohanan doon. Nasa po ang good governance. Di ba? Ngayon, may mga kaso na siya, no? Mga kinasuhan na siya ng mga taga-Pasig mismo. Yun po ang katotohanan doon. Kaya po magising po tayo. Hindi ko na naman po sinasabi na hindi mananalo si Vico Soto. Baka manalo pa din po yan dahil nga po baka walang malakas na kalaban at anak po to ng artista eh. Ikakampanya po to ni Vic Soto, ikakampanya po ni Connie Reyes, no? Hanggang ngayon, no, talagang nag-aano na sila, kumikilos na sila, no? Di ba? Pero dapat po magising ang mga taga-Pasig, no? Kahapon lamang, no, inihayag ng isang organisasyon, no, sectoral organization sa lungsod ng Pasig na magtatapos na ang 2 termino. Pero ano po ba nagawa? Tingnan nyo nga po, umikot po kayo, tingnan nyo po sa mga inyong 2 mata, no? Yung may mga may mga yung pailaw, palinis, hindi po ba ano po yun? Naturalmente, ano po yan ng isang mayor? Di po ba? Okay? O yung mga naipatay yung health center, no? Yung mga multi-purpose center. Hindi po ba? Dapat naman talaga. Pero ano po ba yung mga dapat? For example, no? In the past, ini-envision ng Eusebio na maging green city ang Pasig City. Di po ba? Dahil doon sa green city na yon, patayo siya ng mga may mga bike lanes yata yon, o yung mga pathway, yung pathway na yun napakaganda. No? Mula Ortigas hanggang Pasig. No? Kaya nga po, yung mga elevated pathway na yan, napakaganda. Tapos may mga halaman na ganyan, di ba? Pero ngayon, ano sinasabi niya? Ginastusan kasi ng milyong piso yan, may mga corruption. Nandun na tayo, kasuhan mo, at the same time, i-ano mo, pagandahin mo yun, no? I-maintain mo, nandyan na yan eh. Di ba? Yung mga buildings na may mga halaman sa gilid, sa taas, i-maintain mo. Yung Pasig City Hall, green building yan, ang alam ko eh. No? Pero anong ginawa? No? I-demolish, papatayo ng bilyong piso. Kakapanghinayang mga kaibigan. Kung iinan nyo, wag po kayo maging fanatic. Kung talagang pag-aanuhan nyo, no? I-analyze yung mga sinasabi ko, sasabihin nyo at the end of the day, tama po ako. No? Tama po ako at nagsayang po ng pera, nagsayang po ng oportunidad ang Pasig City. Nandiyan ka na eh, mayor ka na. No? Siguro walang mananalo sa iyo, pero in the future, pag tungtong mo ng nasyonal, ay baka doon ka magkalintik-lintik. O kaya baka manalo ka rin naman, di ba?
Pero sana po, Mayor Vico Soto, kung nakikinig ang kanyang mga alipores, mga fans, dapat po ayusin natin. Okay? O sabi ng sectoral organization na ito, na talagang non-stop na pagbati ko sa sinasabi niya mga korap at tiwaling namumuno noon sa lungsod. Subalit wala pa itong naipapakulong. No? Kung talaga namang naniniwala ka sa sarili mo na korap itong mga ito, ang mga Eusebio at mga dapat may formal na sampahan ng kaso sa ombudsman o alinmang sangay ng hukuman. No? Ngayon, ikaw ang kinakasuhan. Ginawa ng bagong tatag ng Tayo Pasig Movement ang pahayag bilang pagsusog at suportang reaksyon sa panawagan ng social media ng mga residente na kailangan ipakita ng punong lungsod ang mga sinasabi niyang pagbabago hindi sa salita kundi sa gawa. Tama naman po yun eh. Di ba? Kung good governance, wala pong lalabas na ang mga itong issue ito, no? Na talagang kinakasuhan siya. Ngayon may kaso na siya. May mga kaso na siya. No? O sana nga po, ang dasal lang din natin, sana mapatunayan niya na mali itong mga to. No? So sa Facebook page na taga-Pasig kami ay hinikayat ni Soto na basahin ang open letter na madamdaming nagpapaalala sa alkalde na kailangan na nitong mag-move on at ihinto ang mga paninira sa nagdaang administrasyon. Ganyan po ang good politics. No? Ay na-acknowledge mo ang mga ginawa nila. No? Kung talaga ikaw ay matatag, no, mag-i-speech ka, no, magtotok ka in front of its people, ina-acknowledge mo ang mga magandang ginawa ng nakaraang administrasyon. Nandiyan ka na no? Pero syempre, at the end of the day, sasabihin mo din kung ano yung mga naging masama. No? Kung tingin mo masama, kasuhan mo. No? Pag kinasuhan mo yan, ay talagang lilinisin mo, pero ina-acknowledge mo, kinukontinue mo ang mga nagawa ng mga Eusebio ng nakaraang administrasyon. Yun po ang good politics. No? Tapos na po tayo doon sa mga putik pagkatapos ng isang pagkatapos ng termino mo, may papalit sa'yo, iba na naman ang programa, sisirain lahat yan. Naku, hindi po ba kayo napapagod dyan? Kaya nga po nagkakabaha-baha ang mga lugar-lugar dahil po dyan. Kunwari, may flood control project, ay hindi ko yan proyekto ng nakaraang administrasyon, itigil yan. Pero yung flood project na yun ay isa pa lang nakakatulong sa community. Di ba? Sa open letter ni Jennifer De Leon kay Soto, nakasaad na bukang bibig nyo lagi na korap ang administrasyon. Pero isa ay wala kang kinasuhan at napakulong. Nang ihalal kang konsulor ng Pasig ay hindi namin narinig ang boses mo para ipagtanggol kami sa mga sinasabi mong korap. Ngayon, tikom ang bibig mo. Noong 2019 ay saka ka lang nag-iingay nang tatakbo kang mayor at siniraan mo lahat na nagdaang mayor. Wala kang pinuri ni isa. No? Akala mo ay ikaw lang ang magaling at ang aming pag-asa. At 2016 pala siya tumakbong konsehal. 2019, tumakbo siyang mayor. 2019, 2022, tama, no? Pangalawang term na niya pala ito. No? Pangatlong term na itong hinahangad mo pero hindi ka maka-move on sa past. Wow, ang hirap maka-move on ni Mayor. Lahat ng interview mo ngayon ay lalo na pinapatulan ito ng Rappler at talagang parang ginagawang hero ito. Nako po, talagang yan ay ginagawa mong issue. Ngayon na ikaw ay kinasuhan dahil sa mga mali mong desisyon ay nagawa ay pilit mo pa rin itinatanim sa aming isip na paggagawa ng kalaban mo sa politika at pilit mong itinatanim sa amin na kinakawawa ka. Nako po, bawal na ba kaming magreklamo dahil sa sinabi mo ay matuwid ka? Eto, wala po. Yun, sinasabi niya kasi matuwid siya eh. Yun ang ano po. Pero hindi po. Isa na lang di ba? May nagkomento sa isang no? Sabi ba naman instead na magandang pamamaraan, no? Sasabihin niya, ikaw kaya may pasuspend ko. No? Pero ito, tingnan nyo tinawanan ito ng mga tao. No? Bakit mo gaganyanin? Para cyberbullying yan, di ba? Bakit mo gaganyanin ang isang kabataan na taga-Pasig na nagtatanong lang naman? Hindi siya nagtatanong no? Para sa Vico, isuspend mo na. Okay? Dahil siguro, give him or her the benefit of the doubt. Baka naman mahirap talaga magbiyahe mula sa kanyang bahay hanggang sa kanyang paaralan. Bakit nakita ko na pong mag-talk yan no? Ganyan po talaga yan. Tapos pag pag marirealize niya, ay parang may mali
sasabihin niya, joke lang, gaganyan yan eh, no? O, mahilig din po yan mamahiya, no? Magtotok yan in front of his constituents, dyan sa Pasig, tapos naranasan ito ng dating vice mayor, naranasan ito ng mga dating konsihal, no? Talagang kabilang sa mga kasong binanggit sa open letter ni De Leon na binatikos din ng mga netizens ang mga naisampa ng asunto sa ombudsman laban kay Soto hinggil sa umano'y maanumalyang pagbibigay ng 100% na discount sa bayaring multa sa isang telco. Yung isang telco dyan, huwag na natin banggitin. Nakaano yan sa C5 nga discount sa bayaring multa sa isang telco na umano'y nagkakahalaga ng 17.2 million pesos iskandalo sa pamimigay. No? Meron pa ilang isa, no? Yung pamimigay ng 452nd anniversary t-shirt sa halip na 1,500 cash allowance bawat isa sa mahigit na 11,000 kawani ng LGU. May t-shirt po kasi yan no? Pero siyempre, maging ang controversial na 9.6 billion City Hall Complex na ipinaalala rin sa open letter na Quezon Magaramong proyekto na pinondohan mula sa buwis ng Pasigueños ay dapat ang mga higit na pangangailangan na nakakaraming residente, lalo na ang maralitang sektor, ang naunang inasikaso ng LGU tulad ng ospital at health centers na kumpleto sa gamot at medical instruments. Tingnan niyo po yung Pasig City Hall. Ilang taon lang po yan. No? May 20 years na ba yan? May 50 years na ba yan? May 100 years na ba yan? Wala pa naman. Diba? Kung dapat pinapaganda. Tingnan niyo po mag-isip po tayo. No? Yung po daw sa Manila City Hall. No? Ano po ba yan? Giniba po ba yan? No? Ang alam natin na lang po yan dahil sa war. Pero giniba po ba yan? No? Tapos nagpatayo po ng bago Manila City Hall Complex. Nakukuha niyo po ba? No? Hindi po ganun ang nangyayari dyan sa Pasig. No? Instead na magtayo ka ng ganyan, magtayo ka ng mga ospital at health centers na kumpleto sa gamot at medical instruments. Okay? Sangayon naman, sumusuportahan tayo pa pinahag na hinahing ng netizens. Kaugnay nito, sinabi naman ng TPM spokesperson at dating konsehal Mario Junjun Concepcion. Si Junjun ay tumakbo yatang mayor yan, if I'm not mistaken, or vice mayor. Pero mas makakabuti para sa lungsod na harapin na lang ni Soto ang mga kasong formal na isampa laban sa kanya at itigil na ang pagtuturo sa mga sinasabi niyang korap na mga namumuno noon sa halip na gamitin niya ito kublihan ang kanyang mga pagkukulang sa tamang serbisyo ng mga Pasigueño. Okay, yan po ang katotohanan dyan. No, ngayon, mananalo ba? Mananalo ba si Vico Soto? Tayo, sinusuko natin ang desisyon na yan sa mga taga-Pasig. Pero, tingin ko, mananalo pa rin yan. Vico Soto no? Pumunta lang yung Vic Soto na yan, Vic Soto at Connie Reyes, mananalo yan, di ba? Pero sana maging matured na ang mga taga-Pasig, no? Ngayon, siyempre, hindi-expect natin na titirahin tayo ng mga fans na yan, no? Ako, hindi ko sinasabing makabayan sila, makapasig sila. Mga fanatic yung mga yan. Mga fanatic yung mga nagtumitira sa atin. Alam niyo bakit? Dahil hindi nila nakikita. Hindi sila nagdidig down deeper, no? Ikot ako sa palengke, ikot ako sa City Hall. Tingnan ko nga, di ba? Gano'n. Tingnan ko nga kung gaano kadumi itong mga to, tingnan ko nga, baka nga naman totoo itong mga to. No? Iikot ako. Ganon, di ba? Sabihin niyo yan. Ngayon, wala bang corruption? Di ba sasabihin? 6 na taon ka na dyan, hindi mo pa ba nalilinis kung talagang korupsyonada mong linisin? Pero hindi po ganon. Kaibigan, no? In-appoint mo na nag-corrupt, sasabihin mo, walang kaibigan. Yun po ang totoo doon. Twist. Gawin yung presidente, no? Gawin yung senador. Gawin yung congressman yan, si Vico Soto. Para naman, ay nako. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Pasig.